Ay, Yaya. Bati ni Jan sa yaya ni Yam. Sir Jan, ano pong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Yaya. Bukas ang gate, Yaya. Si Yam at Tamara ba nandyan? Tumuloy siya sa kabahayan. Nasa garden si Yam, naglalaro. Kinuha ko lang ng tubig. Tara po, dun tayo. Nagpunta sila sa garden, nakita niyang nakaupo si Yam sa laro ang motor nito. Nakapangalumbaba, parang ang lungkot na mukha. Yam. Agad tumingin sa kanya si Yam at ang malungkot na mukha nito, napalitan ng saya. Agad itong tumayo at tinawag siya. Napahiyaw si Yam habang patakbo sa kanyang lumapit. Agad nitong binuhat, yumakap naman ito sa kanya ng mahigpit. Namiss mo ba si Daddy? Nagopo si Yam habang nakayakap pa rin sa kanya. Oras kasi ni Tamara ngayon pero hindi niya matiis na hindi niya ito makita. Kaya nagpunta pa rin siya kahit usapan nila ni Tamara na hindi siya magpapakita dito pag oras niya. Why you look so sad, Yam? May masakit ba sa'yo? Bumitaw sa pagkakayakap si Yam at tumingin kay Jan. I miss Lola and Lolo. And I miss you too, Daddy. Uwi na tayo. Sabi nito at yumakap uli kay Jan. Yaya, nasan ba si Tams? Wala po umalis kasama si Sir Mike. Tumiim ang panga niya sa narinig. Sabado ngayon, she's supposed to be here. Mas inuna niya ang pakikipag-date kaysa ang samahan ng anak namin. She's so responsible. Iuwi ko si Yam. Tinalikuran na niya ang yaya at mabilis na pumasok uli sa bahay. Sir Jan, sandali po. Malalagot ako kay Ma'am Tams nito Oras po niya kay Yam. Hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy siyang nagpunta sa main door at lumabas ng bahay. Thanks, Tams. Great job. Re-recommenda kita sa mga kaibigan ko. Thanks, Mike. So, paano mauna na ako? Yam's waiting for me. I'm supposed to be with him. Nagpunta lang talaga ako dito para matapos ng trabaho. Tinapos lang niya ang trabaho sa condo unit ni Mike. Late na nga niya itong nasimulan dahil nga sa nangyari. Okay, hatid na kita sa inyo. Wag na, Mike. May dala naman ako sa sakyan. Okay. I have to go, bye. Nagbesa lang siya kay Mike at nilisan ang pad nito. Nasa elevator na siya nang mag-ring ang cellphone niya. Agad niya itong kinuha sa bag at sinagot. Yes, Yaya? Masigla niyang sabi. Ma'am Tams, wag po kayo mabibigla. Siyam po kasi. Why? What happened? Biglang kumabog ang dibdib niya sa walang prenong salita ng Yaya. Halata sa boses nito ang pagkataranta. Kinuha ni Sir Jan. Napa-exhale si Tamara at napasandal dahil sa relief. Kung siguro nasa tabi niya ang Yaya, nabatukan na niya ito. Yaya naman, utang na loob. Wag mo akong tinatakot ng ganyan. Ay nako, papatayin mo ako sa nervyos Akala ko kung napano na si Yam. Sabi niya dito. Wait, sandali. Ano kinuha ni Jan? Nandyan ba si Jan ngayon? Umalis na po kasama si Yam. Iuuwi daw niya kasi ang responsable niya daw po. Mas inuuna mo raw makikipaglandian kay Sir Mike. Nagpanting ang tenga ni Tamara sa narinig. Ay, mali pala. Pinatay na niyang cellphone, hindi pa man tapos magsalita ang Yaya. How dare you, Jan? Madiin niyang nahawakan ang cellphone niya at agad na lumabas ng elevator pagkabukas nito. Narating niya ang bahay nila Jan, halos lumagpas na sa speed limit ang pagpapatakbo niya sa sasakyan niya para lang marating niya agad ang bahay. Agad siyang nag-doorbell ng walang patid. Pagkababa niya ng sasakyan, binuksan ng isang katulong ang gate pagkatapos niyang magpakilala sa pamamagitan ng intercom. Asan po si Yam? Pinilit niyang pakalmahin ang boses niya para hindi siya magmukhang walang aral. Nasa loob po, ma'am. Sa may pool area po. Agad siyang pumasok, patakbo siyang nagtungo sa pool area. Nakita niya si Jan at Yam na naglalaro. Agad niya itong nilapitan at binuhat si Yam at walang sabi-sabing tinalikuran si Jan na nagulat din sa pagsulpot niya. Agad siyang pumasok sa kabahayan. Malapit na siya sa may pinto nang pigilan siya ni Jan. Tam, sandali. Tamara. Hinawakan siya ni Jan sa braso kaya napahinto siya. Nagpupuyos sa galit si Tamara na hinarap si Jan. How dare you para gawin mo to, Jan? We had an agreement. Oras ko kay Yam ngayon. Hindi ka ba makapag-antay? 2 days na lang babalik na kami dito. Concerned lang ako sa anak ko. Masyado siyang malungkot sa bahay mo. Weekend Tams. But instead spending your time with your son? With our son? Nasaan ka? Spending with Mike? How dare you? Ang kapal ng mukha mo para sabing irresponsable ako. Ang kapal ng mukha mo para sabing naglalandi ako. Trabaho ang dahilan kaya nakikipagkita ako kay Mike.
Tumaas ng husto ang boses ni Tamara dahil kung tutuusin, saglit lang talaga siya sa kondo ni Mike. Sana lang, Tams, nakita mo kung gaano kalungkot si Yam. At anong gusto mong palabasin? Na hindi ko kaya pasayahin ang anak ko? Ha, Jan? We'd have lived together for almost 4 years. Kami lang. Kahit naman kailan hindi sinasabi ng anak ko na malungkot siya sa akin. Kahit noong mga panahon na hindi ko pa kayang ibigay ang lahat sa kanyang, masaya kami. Bigla na lang umiyak si Yam marahil dahil sa pagtaas ng boses niya. Huwag mong antayin na bawiin ko ang agreement natin. Tinalikuran niya ito at tuloy-tuloy na lumabas. Pero nagpumiglas si Yam at lalong umiyak. Please, I want Daddy. Ayoko sa bahay. Gusto ko dito, Mommy. We will go home, Yam. Lalong umiyak si Yam at lalong nagpumiglas. Yam, stop it! Nagiging matigas ang ulo mo, ah. Lalong lumakas ang iyak nito. I want Daddy! I want Daddy! Halos putol-putol nitong sabi dahil sa sobrang pag-iyak. Binaba ni Tamara si Yam at lumuhod siya sa harapan nito. Parang dinudurog ang puso niya sa narinig mula sa anak. Ang sakit marinig na hindi ito masaya na siya lang ang kasama nito. Hindi na niya napigilan. Naiyak na rin siya ng tuluyan. Ayaw mo ba kay Mommy? Mas gusto mo na kay Daddy kaysa sa akin? Hindi mo na ba ako love, Yam? Tanong niya dito sa pagitan ng iyak niya. Bigla naman siyang niyakap ni Yam. I love you, Mommy. Gusto kita kasama pero gusto ko rin si Daddy. Sad sa bahay eh. Dito na lang tayo para happy tayo. Please, Mom. Kumalas ng iyakap si Yam. Tams. Umupo si Jan ng pasquat sa harapan niya. Tams, I'm sorry. Please don't cry. Hinawakan nito ang pisngi niya at pinahid ang luha niya. Pero agad din niyang iniwas ang mukha niya dito. Tumingin siya kay Yam at hinawakan ito sa magkabilang balikat. She took a deep breath and trying to compose herself. You really want to stay here, baby? Yes, Mommy, please. Dito na lang tayo tumira forever. Niyakap niya ang anak niya. Malungkot ka ba sa bahay? Tumulo na naman ang luha niya. I'm happy when you are there, but I'm sad kapag sa office ka. Kapag dito tayo, nag-office naman kami ni Daddy, diba? Yes, but I have Lola Ami and I have Lola Yaya. Sa bahay si Yaya lang and she's always texting with her boyfriend. Napapikit at medyo napangiti si Tamara sa sinabi ni Yam. Bumitaw siya ng yakap dito at muling tiningnan ito. I love you, baby. You know that I will do everything to make you happy. Kaya kahit ayaw ko, okay, dito na lang tayo sa responsable at hindi malanding daddy mo. Sabi niya na may diin ang dalawang salita sabay tingin ng masama kay Jan. Thank you, Mommy. Bigla siyang niyakap ni Yam dahilan para muntik siyang matumba. Pero maagap si Jan at agad siyang nasalo. I'm too responsible talaga no. Ang bilis ko. Pinaningkitan niya ito ng mata. Mabilis niya itong tinulak sa muka. Kaya ito ang napaupo sa ground. Ang kapal ng muka. Para sabihin ako responsable at malandi. Tumayo siya at agad na hinawakan si Yam sa kamay at iniwan si Jan. Anong malandi sinasabi nun? Kailan ko sinabi yun? Asking himself. Hoy Tams, wala ko sinasabing ganyan ah. Sabi niya pero tuloy-tuloy si Tamara sa loob ng bahay. Nasa kwarto si Tamara, nagkulong lang siya ng kwarto dahil sa pagkabanas kay Jan. May kumatok sa pinto kaya tumayo siya at binuksan ang pinto. Nag-init na naman ang ulo niya pagkakita kay Jan. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Gusto mo dito ang anak mo, diba? Pwes alagaan mo. Ikaw mag-alaga maghapon. Walang prenong sabi niya at akmang isasara niya ang pinto pero mabilis na napigil ni Jan. Tams, baby. Huwag ka na magalit. Stop calling me baby. Sinong malandi sa atin ngayon? Ang landi-landi mo, kalalaki mong tao. Putol niya dito. Tams, wala ko sinasabi malandi ka. I've never said that. She crosses her arms over her chest. Oh, really? Such a liar, she says, drawing out the last word. I'm not liar. I don't care if you're not. Get lost. Isasara niya sana uli ang pinto pero pinigil uli ni Jan. You can't get rid of me that easily. Hindi ako madaling sumuko. Makulit ako. Gusto mo talagang landiin kita, Tams, baby? Sabi nito at pinakita ang makalaglag pa nga nitong half smirk. Get lost! She shouts from the top of her lungs. Napipikon na talaga siya sa kakulitan nito. Nag-aaway ba kayo? Sabay silang napatingin sa yaya ni Jan. Kasama nito ang yaya ni Yam. Tinawagan niya kasi ito at sinabing pumunta na lang dito dahil dito na sila titira at pinadala niya ang ibang gamit niya. Hindi po yaya.
Ganyan lang po talaga maglambing si Tams. Ang sweet po, no? Ngumiti lang ang matanda. Sige, sinamahan ko lang dito si... Tumingin ito sa yaya ni Yam. Beth po ang pangalan ko pero mas kilala ako sa village namin na Yaya Ganda. Ngumiti lang ang yaya ni Jan. Sige, maiwan na kita Yaya Ganda. Napahagikik lang ang yaya ni Yam at umalis ang yaya ni Jan. Ngayon Yaya, since nandito ka na, baka pwede mong ulitin ang sinabi nitong si Jan na malandi ako. Sabi ni Tams. Ikaw nagsabi Yaya, wala ko sinasabing ganyan na. Kailan ko sinabi yun? Napakamot ang yaya. Kasalanan mo naman kasi Ma'am Tams, pinatayan mo ako ng cellphone. Nagkamali lang ako, pakikipag-date ang sasabihin ko dapat, hindi pakikipaglandian. Napapikit si Tamara at pabagsak na sinara ang pinto. Halos mapangiwi si Jan sa nakabibinging ingay. Ma'am Tams, sandali. Agad na kinatok ni Yaya ang pinto at agad namang binuksan uli ni Tamara. Ano? Salubong ang kilay nito. Si Ma'am Rika at Ma'am Jelly po nasa baba. Sumama sa akin dito, sila naghatid sa akin. Napabugas si Tamara ng hangin at niluwagan ang bukas ng pinto. Pasok! Napaha si Yaya. Pasok! Ulit niya at sumunod naman si Yaya. Jan, pasok! Tinuro ni Jan ang sarili niya. May iba pa bang Jan? Oh, maybe you have two faces. The liar Jan and the super liar Jan. Pasok! Napakamot si Jan at pumasok na lang kahit naguguluhan. Biglang sinara ni Tamara ang pinto. Tams! Sigaw ni Jan. Magsama kayong dalawa. Sigaw ni Tamara, tumingin si Jan sa Yaya na nakangiti naman. Ako Yaya, bakit sinabi mo kasi yun? Hirap na nga akong suyuin si Tams. Lalo mo pang dinagdagan eh. Sorry naman Sir Jan. Na-autocorrect kasi yung bibig ko eh. Nailing na lang si Jan at lumabas ng kwarto. Pagkababa ni Tamara, agad siyang lumapit sa dalawa at nagbeso. Umupo siya sa harap ng dalawa. Bakit ganyan itsura mo? Hindi may pinta mukha mo. Puna ni Rika dito. Nothing. Just in a bad mood. She says lazily. Dito na lang kayo titira? Wala nang agreement custody? Jelly asked. Wala naman akong magagawa. Yam's begging me to stay here. You're such a good mother, Tams. Yam is lucky to have you. Sabi ni Rika. I've been a good mother. Pero bakit ganito? When I'm still in pain. Is it because I was bad daughter? Napasandal si Tamara at napabuntong hininga. Is this all about Jan, Tams? Hindi sumagot si Tamara at medyo nagtubig ang mata niya. Malaman niyang hindi siya husto kay Yam ay masakit na. Idagdag pa ang nararamdaman niya para kay Jan. Tams, bakit kasi hindi mo patawarin si Jan? Tams, he lied kasi natakot lang siya. Sabi ni Rika. I could understand kung simpleng pagsisinungaling lang ang ginawa niya. But he made me fall in love with him. Para lang makuha niya si Yam. Minahal ko siya pero niloko niya ako. I don't understand. Naguguluhang sabi ni Rika. Me too. Sabi ni Jelay. Martina is his girlfriend pero niligawan niya ako at bakit kailangan pa niyang lumapit na lumapit sa akin ngayon? Tams, hindi na sila ni Martina. Matagal na. Yun ang sabi niya sa inyo. Dahil ba sa balitang kumakalat tungkol sa kanila? Tams naman, naniniwala ka dun? Martina had told me. Hindi dahil sa chismis. Nasabi na rin kasi niya sa mga kaibigan niya nang tanungin siya ng mga ito kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagiging tatay ni Jan kay Yam. Ang nasabi lang niya sa mga ito na nakita niya ang tattoo at singsing. Hindi na siya nagkwento pa tungkol sa usapan nila Martina dahil sa gulong-gulo din ang utak ng mga panahon na yun. Naniniwala ka sa bruhang yun? God, Tams, patay na patay yung kay Jan. Pero wala na sila. Hindi yun ang nakikita ko. They were sweet every time na magkasama sila. Tuwing pupunta yung babae niyan dito, inaagawan niya ako ng eksena sa anak ko. She was acting like a good mother to my own son. Nanggigil niyang sabi, dahil madalas talaga itong magpunta at nakikipaglaro kay Yam at talagang sweet ito kay Jan. Tams, alam mo ba, you're Jan's first love. Napangangan ng husto si Tamara sa sinabi ni Rika, but in disbelief. Pwede ba Rika? Wala naman lokohan. Inis niyang sabi. Dahil alam niyang imposible yon. Alam niya kasing hindi naman talaga siya minahal ni Jan. At kung minahal man siya nito, imposible pa rin dahil si Martina ang unang minahal nito. Totoo, if you believe at love at first sight, how about love at first touch? Nangunot ang noon ni Tamara sa sinabi ni Rika. Jan fell in love with you kahit hindi kanya nakita nun. At naniwala naman kayo? Tams, sila Mark at Marky ang nagkwento nun. Hindi pa niya alam na ikaw yun.
nung kinuwento niya sa amin yun. Napabuntong hininga si Tamara at napailing na lang. Dumating naman si Yam at lumapit sa kanya. Kinandong niya ito. Daddy, where are you going? Lumuhod si Yam sa hita ni Tamara at nakaharap sa likod. Lumingon si Tamara para tingnan si Jan pero paglingon niya nakayukod na si Jan sa likod niya. Ang dalawang braso nito nakapatong sa sandalan ng sofa sa magkabilang side niya at ang mukha nito few inches apart from hers. Mabilis niyang binaling ang ulo niya paharap. Alis lang si Daddy sandali Babalik din ako agad. Sabi ni Jan kay Yam. Yumakap si Yam sa daddy niya habang nakayakap din kay Tamara. Nasa gitna ang ulo ni Yam ng dalawa kaya halos magdikit ang mukha nila ni Tamara. Agad na tumayo si Tamara habang buhat si Yam. Aalis ka? Ngumiti si Jan at tumango. Weekend, aalis ka? Paano tong anak mo? Baka nakakalimutan mo na ikaw may gusto dito kami. Agad niyang binigay si Yam kay Jan. Ikaw mag-alaga, gusto mo isama mo. Pagtataray niya at muling umupo. Tinasan niya ng kilay ang dalawa niyang kaibigan dahil sa itsura ng mga itong amuse na amuse. You look so cute, Tams. Like mahigpit na asawa? Sabi ni Jelay sabay hagikit ng dalawa. Agad niyang binato ng throw pillow ang dalawa. Ngiti-ngiti naman si Jan dahil sa asta ni Tamara. Ay, masisiraan ako ng bait sa mga kasama ko dito. From Yaya hanggang sa dalawang kaibigan kong to. Idagdag pa tong isang to. Napapikit si Tamara sa isipin na yon. Malalaman na kaya ni Tamara na nagsinungaling si Martina sa kanya?